binabanatan sila ni Bubi Tiglao sa kanyang kolong kanina. Dahil itong dalawang dyaryo, yung Inquirer sa Philippine Star, sa halip na headline, ibang headline nila. At parang pareho pa daw mga sinasabi tungkol sa US yata kung saan yun. Pero inignore nila yung milyong-milyong Pilipino na nagdiwang at nanindigan sa buong mundo. Buong mundo. Never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala. Tingnan nyo, mula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, andito pa, Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa, Estrada, Ramos, Cory, lahat yan. Wala. Kahit na birthday ng ating Pangulo, meron bang ganun? Wala. Yung si Duterte, bakit? Sapagkat tumalab talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legacy, ang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanggalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Yun ang birthday greetings para kay Presidente Duterte. Gusto ko munang batiin, baka makalimutan ko kasi. Yes. Yung pong anak namin ni Dr. Araceli Panelo, si Dr. Salvador Angelo A. Panelo IV, ay mag-graduate bilang fellow sa St. Luke's Medical Center mamayang gabi. Wow. Kaya congratulations, Dr. Angelo, coming from your mom and dad. Yes. And ang speaker sa graduation rites mamaya ay yung kaibigan nating yung sikat at matagumpay na negosyanteng si Alice Eduardo. Yung aking pinadalang mensahe kay Presidente Duterte sa kanyang kaarawan. Let me read that to you. The Filipino people, even as they are in a state of sadness and outrage by your unconstitutional arrest, detention, kidnapping, and the surrender of the country's sovereignty by the state authorities, take time from their work and activities to greet you on your natal day. Nasaan yung second paragraph? Nawala. Yan. Hindi pa. Ito po. Nag-uumpisa pa lang yun. Bakit nawala sa screen? In an unprecedented global unity and action, they gather in solidarity and in love from wherever they are to wish you a glorious and happy birthday. While there is incongruity and irony in your countrymen's celebrating your 80th birthday, while you lay alone, incarcerated in a foreign land, there is universal recognition of the legacies you bequeathed your countrymen and continuing gratitude for the selfless governance you generously bestowed them. The government officials whose paramount duty is to serve and to protect the people, violating all norms of ethics and legalities, uprooted you forcibly from the land of your birth. You have faithfully served for more than half of your life. These political scoundrels wielding power and wallowing in unexplained affluence instead of giving protection to a Filipino citizen as commanded by the Constitution, have betrayed their oath of office and brazenly transgressed it. The Filipino people have taken upon themselves to share with you
on this special day of your life in silent jubilation and in joyous thanksgiving for your being God's gift to this country. Wishing you good health and praying for your immediate and triumphant return to the Philippines. Happy birthday, former President Rodrigo Roa Duterte. At sa wikang Pilipino, ito po ang aking mensahe. Kahit lungkot at puot ang nangingibabaw sa puso ng nakararaming Pilipino, dala ng walang hustisyang pagdakip at pagkanulo sa iyo ng pamahalaan at ang pagsuko nito sa soberentiya ng ating bansa. Magkakasama kaming nagtitipon sa iba't ibang sulok ng mundo para batiin ka ng isang maligaya at maluwalhating araw ng iyong kapanganakan. Sana'y tumagos sa mga pader ng piitan mo ang init ng aming pagmamahal at pasasalamat at marinig mo sana ang aming sigaw para mabigyan ka ng hustisya. Walang makahihigit pa sa pagtataksin nila sa isang Pilipinong inalay ang sariling seguridad, kalayaan at buhay para sa kapwa niya Pilipino. At hindi namin palalagpasin ito. Naway, biyayaan ka ng kalusugan at lakas para harapin at puksain ang panibagong pagsubok na ito para masaksiyan mo ang bunga ng malasakit at serbisyo mo sa bayan sa iyong matagumpay na pagbabalik. Maligayang kaarawan, Tatay Digong. Maligayang kaarawan, FPRRD. Maligayang kaarawan, Rudy. Yan po ang ating sa wikang Pilipino na isinalin ng aking anak na si Attorney Paulo, ang aking Ingles na mensahe. Yan, napakaganda po ng pagbati ninyo, Attorney. Talagang tago sa puso ng ating former president. Kung napapakinggan niya ngayon, ang sana ay mapakinggan niya at mapanood ng former president ang pagbati ng lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero Attorney, meron po ditong katanungan dahil inilabas po ng tagapagsalita ng Philippine National Police na nasa 60,000 lamang daw po ang lahat ng nakiisa sa pagbati po ng ating former president. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ang ibig niya sabihin 60 milyon sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang ika-80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinalungat ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang iligal na pag-aresto sa kanya, iligal na pagdetini sa kanya, iligal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamahalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 no ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million no ang gusto niya sabihin. Ayan, 60 billion po. Ayan, mga kababayan, napakalinaw dahil sa Davao pa lang, crowd pa lang, Attorney, ay parang di na mahulugang karayom. Sa sobrang dami. Isipin mo, yan daming yan, 50,000. Nakikita ko sa screen, tingnan niyo sa screen. So, yan. Yan, napakalinaw. So, hindi may pagkakaila ng ating mga kababayan na lumalabas sa ating mga video, sa ating social media. Yan po ang patotoo po na ang mga Pilipino po ay nagsama-sama at hindi daw po 60,000, 60 milyon po ang nakiisa sa pagdiriwang po ng ating former president. Yan po ang nabanggit po ni Attorney Salpalelo. Yan.
At At alam mo, Frank, Yes. hindi lang sa Davao, alam nyo, marami hong nagpadala sa akin ng video sa iba't ibang lugar. Sa LA, sa Ireland, sa Dubai. In fact, galing ho ako sa Ormoc City. May malaking rally din doon. Yung grupo nila, Mayor Gomez at Mayor, Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres. Doon ho tayo nag-celebrate, doon ho tayo nanyaya magsalita. At ubod ng dami. Maniwala kayo. Ipi-play ho namin bukas kasi ang dami. Hindi natin malaman kung anong uunahin natin. Yeah, correct. Sa dami. Yan ang nangyari sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, sa Paco Arena. Ang dami rin doon. Sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Baguio. Kaya yun ang sinasabing 60,000, nagkamali lang ho talaga siya. Ang ibig niya talaga sabihin, 60 million Filipinos all over the world yan, all over the world. Correct. Kasi attorney, every city pa lang halos maraming syudad ang talaga naman nag-conduct sila ng kanilang mga rallies. At every syudad is libo-libo. 2,000 mahigit. Ilang city ang mayroon sa Pilipinas. Idadagdag mo pa sa iba't ibang bansa. Kaya nabanatan sila ni Bubi Tiglaw sa kanyang kolong kanina. Dahil itong dalawang dyaryo, yung Inquirer sa Philippine Star, sa halip na headline. Ako, ibang hinheadline nila. At parang pareho pa daw mga sinasabi tungkol sa US yata kung saan yun. Pero wala, inignore nila yung milyong-milyong Pilipino na nagdiwang at nanindigan sa buong mundo. Buong mundo. Sabi ko nga doon sa rally sa Ormoc, never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala, tingnan nyo, magmula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, ano pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos, Cory, lahat yan. Wala. Kahit na birthday ng ating Pangulo, meron bang ganun? Wala. Yung si Duterte, bakit? Sapagkat tumalab talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legacy, ang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, yan, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanggalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Correct, attorney. At nakikita nga natin, patuloy po nating ipiniplay ang hindi mapasinungalingang video footages ng pakikisa ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. At dito po, attorney, makikita rin po natin ang nangyaring candlelighting. At hindi lang po yan, attorney, dahil sa kabila po ng ulan at kung ano-ano pa man ang kanilang sinapit, ay hindi po sila umalis. Ito yung nagpapakita, yan. Kahit nabasa po sila sa ulan, kahit malamig, ay talaga naman po sila yung nag-sacrifice. Saan lugar yung umuulan na yan? Yan, Pagadian. Pagadian pala yan. Congratulations, Mayor Sammy Uy. Ang galing mo. Tama yung pangako mo sa akin, ha? Magaling. Pati si Consihal Allen, kahit na kalaban sa politika, sumama dyan. Magkakalaban sila, ha? Yun ang sinasabi ko, na whether you're pro-Duterte or anti-Duterte, you have to unite as one Filipino nation. Kasi yung sovereignty ang nakataya dito, isinusuko Kaya pati tayo isinusuko. Hindi lamang si Pangulong Duterte sinusuko ito. Ang buong sovereignty natin. Kaya taon nyo, dyan sa Pagadian, magkakalaban niya sa politika, pero nagsama-sama sila. Napag-unite talaga, attorney. Ibang level talaga ang ginagawa ng ating former president sa mamamayang Pilipino. At meron din po dito ang katanungan, Attorney Sal. Ito po, kasunod ng 60,000 umano. Ito po, Attorney Sal, anong masasabi sa pagtaas ng survey ni VP Sara at pagbaba naman ng trust rating ni Bongbong Marcos? Mula sa dating 23%, bumagsak pa sa pinakamababang 14% ang trust rating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating sa kanya.
batay sa pinakahuling pahayag ng 2025 first quarter survey ng Publicus Asia. Samantala, si Vice President Sara Duterte na nakitaan ng pag-akyat ng trust rating na mula sa dating 31% ay naging 39% sa pinakahuling survey. Ano po masabi niyo po dito, Attorney Sara? Yan pong ginawang survey ng Publicus kung saan ay bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. at lumipad naman, paakyat ang rating ng BP Inday Sara ay hindi na katakataka at inaasahan. Sapagkat yan po, mawalang galang na sa ating kaibigang presidente, that is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Sapagat alam po ninyo kasi hindi talaga may iwasan eh. Ang pamahalaan ay nilikha ng taong bayan upang ito'y magbigay sa kanila ng proteksyon at manilbihan sa kanila. Kaya naglukluk sila ng mga kinatawan nila dyan. Naglukluk dyan sa sangay ng ehekutiba, sa sangay ng lehislatura, sa sangay ng juridikatura, upang sila po ay magsilbi at bigyan ng proteksyon. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Alam po ninyo, palagi nating sinasabi, nung nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2, bumagsak ang ekonomiya natin. Huwag na nating ulitin yan. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA, 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Palagi tayo nagpapalit ng pamahalaan. Walang nangyayari. Palit tayo ng palit. Pag ibang naupo, sinisiraan yung dating nakaupo. Ay wala ko talagang mangyayari sa atin. Ang nakikinabang lang ay yung mga nandyan. Na humawak ng kapangyarihan, ginagamit ang kapangyarihan nila upang sila'y makinabang ng makinabang at manatili sa kapangyarihan. Yeah, Attorney, at minsan nga po, Attorney, ay nabanggit po ninyo sa programang ito ay patungkol sa chain of command na nabanggit nyo po na isa sa kapamaraanan para makiisa ang backbone po ng ating gobyerno, which is the Armed Force of the Philippines and security sector, is kinakailangan po nila makita ang power ng masa. Yung dami ng masa nang sa gayon po ay may posibilidad na makiisa dahil ang sinusunod po nila ay ang konstitusyon, which is ang boses po ng bayan. Ano po ba yung mga bagay na para mabigyan linaw o sapat na kapamaraanan para makita po natin na mag-rule po ang gusto ng tao sa bansa? Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa programang ito, kahit mga nakaraang taon pa, ang Armed Forces of the Philippines ay itinakdang protektor ng sambayanang Pilipino. At siyang sandatang lakas, nakalulungkot man sabihin, yung kanilang training, iba. Ang training nila ay follow the chain of command. So kahit na illegal ang utos ng nasa taas, pinatutupad ng nasa baba. Kaya nga hindi ba ang panukala ko, dapat ang training nyo ay palaging loyal kayo sa saligang batas, sa batas. At pag ang nakatataas sa inyo ay nag-order ng isang illegal na order, sa halip na patuparin nyo yun doon sa pinahuhuli niya, ang hulihin nyo, ang ikalaboso nyo, ibilanggo nyo,
isakdal niyo ay yung nag-utos. O yan po. Yan ang dapat na training pero mukhang malabo dahil iba ang training. So anong nangyayari? Ang nangyayari sa mga sandatang lakas natin, bago sila kumilos, naghihintay sila na makita nila ang suporta ng taong bayan doon sa ipinagsisigawan nilang katarungan. At yan po yung nangyari sa EDSA Revolution. Nung makita nila na ang taong bayan ay lumakad, lumabas sa kalye, milyon-milyon, saka lang ho sila sumama, yung mga militar at mga pulis. Nangyari din ho yan sa EDSA. Nag-withdraw ng support nung makita nila ang taong bayan na roon. Kaya hindi ho malayo na pag ang mga tao ay lumabas sa kalye at nagsimula na nga lumabas, mapayapa. At pag nakita ng sandatang lakas, may problema talaga ang nakaupo. Kasi sabihin na, teka, mukha yata ho hindi na kayo sinusuportahan ng taong bayan. Kami yung mga protektor ng bansa. Paano po yan? Yan ang mangyayari dyan. Sana ho hindi makarating sa puntong yan. Sana ibalik nyo na si Presidente Duterte dito sapagkat kayang-kaya nyo naman ibalik yan. Dahil kayo ang dumukot, kayo ang nagbigay sa isang dayuhan, pwede nyo kunin yan. Kayang-kaya. Kaya gawin nyo na para maging mapayapa tayong lahat. Correct, attorney. Pero parang medyo magkaiba lang yung pattern nila, attorney. Kung bibilangin natin yung dami ng mga rally, 60 million, more than nangyari sa EDSA, ay hindi po ba tingin nyo isang senyalis na ito na magandang makiisa na rin po? Alam mo, tingin niyo po? ang military, tinitingnan nila sa isang lugar na ubod ng dami. Kaya inaantay siguro nila yung EDSA. Pareho nung nangyari sa EDSA 1, EDSA 2, yan ang inaantay nila. Gaya, halimbawa, yung Iglesia ni Cristo, nako, malaking bagay ang Iglesia ni Cristo. Pag inulit po nila yung 1.8 million sa Luneta at dadagdagan pa ng ilang milyon pa, wala na, tapos na ang labanan. Yun ang inaantay palagay ko. So anytime na kayang-kaya pala mangyari kung gustuin lang pala, attorney. At kayang-kaya rin ng gobyerno na ibalik si Presidente Duterte para hindi na matuloy yung mga ayaw nating mangyari. That's correct. Correct po kayo, attorney. Tandaan nyo, ayaw ng Pilipino na magkaroon ng karahasan sa ating bansa. Ayaw ng mga Pilipino ang tayo'y mag-away-away sa isa't isa. Ayaw po ng Pilipino yan. Ang gusto ng Pilipino, magkaisa, maging mapayapa at maging maunlad tayo. Ang problema, yun pong mga niluluklok natin, masyadong matatakaw. Ang kakapal nga ng mga mukha nito. Hindi natin malaman kung paano natin gagawing manipis ang mga mukha nito. Ano kayang gagawin natin? Lalabahan na lang natin? Ikwala kaya natin? Baka sakaling maging manipis. Yung pong binasa ni ni Franco. Yes. Ay part 3 ho ng lumabas sa column ng iyong lingkod na sinimulan ho natin 2 weeks ago, part 1, part 2. You know, yung petition for a writ of habeas corpus. Yun pong pangatlong column, the third part of the petition. Briefly, ang ibig lang kong sabihin natin, dito sa ating bansa ay merong tinatawag na extradition treaty. At sa ilalim ng extradition treaty, ano bang extradition? Ibig sabihin, pag may nag-commit ng krimen ng isang Pilipino sa ibang bansa at meron tayong tratado na pwede nilang hingiin, kunin ang isang mamamayan na nag-commit ng krimen upang litisin sa kanila, hindi basta nila makukuha. Sa ilalim ng ating extradition law, ay kailangan munang maghain sila ng petisyon dyan sa hukuman, sa local regional trial court. Kailangan madidinggin muna ho, bibigyan ng due process yung inaaresto para mapag-aralan nila kung merong basihan, may probable cause, bago ho nila magdidesisyon na pwede mong dalhin. At kahit na nga may desisyon pang regional trial court, meron pang pagkakataon na mag-appeal sa Court of Appeals hanggang makarating sa Korte Suprema. Madalit sabi may due process. At hindi ho nangyari yan sa kaso ni Presidente Duterte. Basta inaresto, dinitini, dinukot, inilipad. Wala walang ganyan. Kaya sinasabi namin sa petisyon,
sa kagalang-galang na Korte Suprema, hindi po nila sinunod ito. At kahit po, sabi namin, tingnan nyo pa ang kanilang Rome Statute under Article 59, nakalagay din doon na pag meron silang inisyong warrant of arrest, bago po nila mapatupad yun, yung Pilipinas, dahil gusto kunin nila isang Pilipino, si Presidente Duterte, kailangan, papasok sila sa isang hukuman muna. Magpapile din sila. Ang problema, hindi rin nung nangyari yun. Mismo yung Rome Statute, hindi sinunod. Yung batas natin, hindi sinunod. Batas ng Rome Statute, hindi sinunod. Ibig sabihin, illegal ho, mulat sa pool. Kaya yun ho ang petition namin sa Korte Suprema upang madali ang dalhin, ibalik ang Presidente Duterte dito at magpaliwanag sila kung bakit ginawa nila ang illegal na pagdakip, pag-aresto, pagdetini at pagdukot at pagpapakulong sa dayuhang bansa o dayuhang institusyon si Presidente Rodrigo Duterte. Yan, mali sasabi nyo sa nagipahig po ng ating former president. Tama ang punto niya. Alam mo, paulit-ulit na rin natin sinabi sa programa natin. Ang istorya po ng 30,000, nagsimula ho yan kay Maria Ressa. Si Maria Ressa ng Rappler, inilabas ho yan sa Rappler. At katunayan, kinumprunta ko siya kasi kaibigan ko siya. Sabi ko, Maria, where the hell did you get the 30,000 dead during police operations na sinasabi mong extrajudicial killing? Alam niyo sagot sa akin? I was just repeating what I read in another newspaper. Tinamaan ng magaling ka ako. Because of you, sabi ko, dahil maganda reputasyon ng dyaryo mo, niyakap ng media sa labas, foreign media, pati yung lokal. Kaya pinaulit-ulit na yung 30,000. Hindi naman, totoo. O yan ang naging batayan. Kaya sinasabi nga ni Inday Sara, mukhang ito ang naging dahilan kung bakit yung pinailan nitong ama ko Kasi ang ebidensya nyo 181 lang. Akala ko ba 30,000 yan? Kaya dapat ang ebidensya nyo, 30,000 pieces of evidence for every na pinatay. Kasi papatunayan mo na pinatay mo Para magkaroon ka ng larawan ng merong sistematikong pagpatay ng mga tao. Paano mo ngayon mapapatunayan yan? Yun naman sinasabi ng nagpapanggap na abogado ng ICC. Tama-tama, konti ang alam niya dito. Ang hilig nito, napaka-anti-Duterte ito. Dati kasi hanggang ngayon, nasa kaliwa yan kaya kalaban talaga. Kaya wag niya na, kaya sabi ko nga, wag niya nang bibigyan ng plataforma yan Sinisiraan lang yan si Pangulong Duterte ng abogadong nagpapanggap na abogada rin siya ng ICC. Abogada ho siya ng isang biktima, hindi ho siya abogada ng ICC. Mayon ang isang matahimik at paninindigang pagprotesta sa ginawa ng pamahalaan kaugnay sa pagkaka-arestong iligal at pagpapakulong na iligal ng Presidente Duterte. Ang gagawin natin, dahil maraming nakabinbin pa sa Korte Suprema tungkol dyan, naantay natin. Pag sinabi ng Korte Suprema na tama ang mga petisyon at illegal ang ginawa nila, alam na ho ng mga abogado kung isasampa sa kanila, sigurado kulong.